Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Yan Taiwan kapatid na Josel Oo, probinsya lang. And there is a one China policy that we must deal only with the People's Republic of China, not with Taiwan, di ba? Kapatid na Josel. Kaya alam mo, itong mga dispute na ito, bunga lang ito ng katigasan ng bungo ng tao Hindi naman dapat magkaroon ng dispute, kagaya ng dispute dun sa claim ng Pilipinas over Malaysia. Na over Sabah, di ba? Legitimately, talagang ang Sabah is a part of the Sultanate of Sulu dahil merong gentleman's agreement ang mga ninuno ng Sultanate of Sulu na ibinigay talaga sa Sultanate of Sulu yung Sabah. Kahit na yung bahagi ng Malaysia, pero yan ay bahagi ng Pilipinas. Binigay Ang katunayan, umuupa nga ang Malaysian government dyan sa mga heirs of the Sultanate of Sulu. Hindi talagang that proves in logic and in common sense na talagang sa Sultanate of Sulu yan, and that is a part of the Philippine territory. That's true. Ay bakit ngayon merong dispute dyan? Kasi kung ano na lang ang maipilit Basta't mahirap na magsalita, Brother Joseph, baka na lang ako'y naiinis ako talaga hindi kumikilala sa katwiran ng maraming tao. Opo. Samantala, 3 habang buhay na pagkabilanggo ang ginawad na hatol ng hukuman laban sa isang pastor na nanggahasa ng 12 anyos na estudyante. Si Danilo Arzadon, 30 taong gulang, preacher ng Royal Ranger Ministry, ay pinagbabayad rin ng 120,000 piso bilang danyo sa pamilya ng biktima. Sa 16 na pahinang desisyon ay binaba ni Quezon City RTC Judge Evelyn Corpus na patunayan na sinamantala ng pastor ang kahinaan ng biktima. Ang pangahalay ay naganap noong 1997 habang nagba-Bible study ang biktima sa bahay ng preacher. Hindi pinakinggan ng hukuman ang alibay ni Danilo na kasintahan niya ang biktima dahil sa murang edad nito at dahil na rin sa resulta ng medical findings kung saan napatunayang binahas nito ang pasli. Alright, hinggan natin ang reaksyon po si Brother Eli dito sa mga balita natin. Ilang taon yung bata, kapatid? 12 anyos po ito, Brother Eli. Matindi, no? At ito'y pastor ang nanggahasa. Hindi mo katakata kay ministro nga nanggagahasa. Yun nga po Pari nga nanggagahasa. Papa nga nanggagahasa Pati papa? Oo. Meron kayo dyan file dun sa The Vatican. Opo. Di ba? Si Pope sino yan? Pakilagay mo nga sa screen. Si Borussia. Okay. Hanapin natin kung sino yung papa na yan. Ito yung sinasabi pala ni Brother Eli. Kasi the height of the sex scandal sa mga paring Katoliko, dati, puro paring Katoliko nabubugbog no? Pero meron din palang mga, kagaya na sinasabi ni Brother Eli, hindi naman mga pare, kagaya itong mga tinamaan ng magulong pastor na ito. Mga ministro. Ministro. Abay, 12 anyos silang re-rape. Ito po naman sa screen natin, ang sinasabi ni Brother Soriano na papa, matindi ito, Sister Luz, Si Alexander VI. Oo. Ang nakalagay dyan, Alexander VI Pakibasa mo yan. was one of the most notorious popes in church history. He He pursued pursued a
Ano ba yan? Libertine lifestyle, fathering children by various noble women, and continuing a long relationship with the beautiful Gilia Farnese Orsini. His offspring from a union with Vanosa Catane Giovanni, Cesare Lucrazia, and Joffre were given some of the most important positions and fixed in all Italy. In fact, many of his policies were based on nepotism. Ruthless and unscrupulous, he conducted the affairs of the pontifical state as a temporal prince. Yan. Ito pala, may mga anak pala itong papa na to. Oo. Ruthless yan kapatid na Ruthless? Joseph. Grabe. Unscrupulous yan. Oo. Kaya, And he was dubbed as the most notorious pope. one of the most One. notorious. Opo. I beg to disagree. He is Oo not nga the pala. most notorious. He is one of the most notorious. Stand Meaning corrected. there are a company of them or a battalion of them which can Dami be pala. called notorious popes. Opo. Ang titindi nitong mga ito. 12 itong ministro namang isa, abay, 12 anyos, sakalain po nyo yun. O di ba naman isa pang nag-aalibay, sabihin niyang nobya niya, makikipag-nobya ba sa iyo yun? 12 anyos. Oo. Grabe na, ano? Samantalang siya 30 anyos na. May asawa na siguro yun. Opo. Sa Biblia po, Brother Eli, meron bang, ano po sinasabi ng Biblia sa mga ganyang pastor na nanggagahasa? Itong mga Nangangalo ganitong, niya, mga nangangalon ganon. niya. Yun ang sinasabi dun sa Judas 12. Mhm. Pakibasa mo yun. Sa Judas, ang sabi, ang mga ito ay pawang mga batong natatago sa inyong tiging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagtiging sa inyo, mga pastor na walang takot, na nangagpapasabsab sa kanilang sarili, mga alapaap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy sa tag-ginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot pati ugat. Yan ay mga pastor yan di ba? Opo. Mga pastor na walang takot. May takot ba sa Diyos yun 12 anyos ba naman Palagay mo na, totoong magkasintahan Oo, sila. oo. Napakabalintuna mo naman Baka hindi pa nire-regla Kaya sa batas ng tao, kapatid na Jose, statutory rape yan Tanong mo kay Attorney Rosado. Oo nga po yata. Pasok po ba yan, attorney? Is Oo it statutory rape sa batas Oo, ng statutory tao? rape. Maski ba may consent yung bata, automatic yun. At saka, Bradley, aggravating circumstance yun, yung pagkapastor niya. Oo, yung pagkapastor. Kaya tuloy-tuloy na ho sa kanya yung injection. Legal injection. Injection na yun. Pero anti-death penalty naman tayo, di ba? Apo. Kaya 3 life sentences naman yata nakuha niya, Attorney. Opo. Hindi, kung statutory rape, ano 3 yun? life sentences. 3 life ba? Opo. Wala na, hindi na makakalabas yun. Maigi pa yung gano'n, kaysa may injection ng pasya. Oo nga naman. Pero dapat talaga kasi kung nang-i-injection ka, ma-injection ka rin Ito naman ho, Brother Eli, sa pagtaas ng pamasahe na hinihingi nila. Ay, talagang it follows, kapatid na Luz. It is because of the law of supply and demand. Opo. Di ba? It is natatawa nga ako nung sabihin ng isang presidente ng Pilipinas Ano po? Ba't ba tumataas yung bilihin? Sir, because of the law of supply and demand. Let us amend that law. Very good. naman. Nobody kasi can amend the law of supply and demand. Kasi halimbawa, isang item diyan. Kapatid na Josel, yung aking paboritong pansahog sa kaldereta, Pag nagluluto ako, yung bell pepper. Yung red pepper yung bell pepper. Yun, you can buy that as cheap as 5 pesos or 10 pesos per kilo. When it is in abundance. Pero come December, pag ando na yung Pasko at bagong taon, when it is not very abundantly produced, 200 pesos per kilo niyan, kapatid na Diyos. It is because of the law of supply and demand. Kaya ngayon, ganyan din yung crudo. Umasa ka, tataas yung crudo. It goes, natataas din ang pasahe. Dahil crudo ang ginagamit ng mga
driver para makapamasada, hindi ba? Opo. Pati Wala tayong dapat na ireklamo ron kasi kanya-kanyang ano yan eh. Pag hindi mo tinaasan yan, tumataas ang krudo, kawawa mga driver, di ba? Yun nga po. Opo. Ngayon, pagka tinaasan mo naman, kawawa naman daw yung namamasahe, di huwag kang mamasahe. Maglakad ka na lang, titibay pa katawan mo, di ba? Kasi alam mo, yung boni, yan sa may Mandaluyong. Opo. At yung Ayala Avenue, pag nilakad mo yan, malalakad yan eh. Walking distance yan some time ago. Talaga. O some time ago, mga 4 decades ago. Walking distance yan, nilalakad lang namin yan nung araw. Kaya lang ngayon, mas tamad yata Oo, maglakad ang tamad mga na lang tao. ang tao maglakad ngayon kaya hindi na-burn yung calories. Marami ngayon mga obese na tao kagaya ni Brother Josel, di ba? At saka kagaya ko na wala ng practice at exercise, di ba? Pero if you are walking, halimbawa 3 or 4 kilometers a day, malakas ka mang kumain, ang katawan mo maayos, kapatid na Josel. Maglalakad na ako bukas. Maglakad ka na lang from your place of work. Makaabot kaya akong buhay dito. Hindi, isa nga yun, ano? Tanong mo kay attorney. Oo. Nung ako'y nag-aaral under the tutorship of Brother Nicolas Perez, ano? I am practically with him all night. Opo. I go home at the wee hours of the morning, siguro mga 3 or 4 o'clock. Alam mo, sasakay ako ng bus, yung De Dios Transit nung araw. Diyos. Kamuningo yan. Opo. Sasakay ako noon dyan sa EDSA. 5 lang ang pasahe noon, kapatid na Joseph. 5 centimos. Nung maliliit kami. Tama. Nung matanda na ako ng konti, gis naman. Opo. Sasakay ako sa bus ng alas 3 sa Pasay. Sasalin ako sa isang bus pagdating ko sa Cubao. Hanggang dun sa may Pag-asa dahil doon kami nakatira eh. Sa may likod ng SM City ngayon, no? Pagbaba ko sa Pag-asa, mga alas 4 o alas 3:30 sometimes, gabi-gabi yun halos. Naglalakad ako mag-isa. Pauwi dun sa aming bahay sa Road 2. Wala kang kaba. Alam mo kung saan ako takot noon? Saan po? Yung aso, baka makasalubong ko na asong ulol. Wala kang agimat para sa asong ulol, kapatid. Hindi ako takot sa tao eh. Ang takot ako sa asong ulol. Nung araw talaga kasi, maiwan mo yung tsinelas mo sa labas ng bahay. Pagka kinabukasan, nandun pa rin yun. Ngayon, ipasok mo sa loob ng bahay, pupuntahan yun. Di ba ganun? So, kaya ngayon, delikado. Nung araw, mga bintana, malalaki. Tingnan mo yung mga bahay Kastila, lalaki ng bintana. Walang bakal. Ngayon, ang bintana, nakabakal na, nakaano pa. Nakapadlang. It just shows how dangerous is our time. Ganun talaga yan. At yan, sinasabi kasi ng kasulatan na sa mga huling araw, talagang ang panahon magiging mapakanin. And we must be always careful, kapatid na Joseph. Opo. Samantala, nakakulong ngayon ang isang 36 anyos na byudo matapos itong gahasain ang 5 kambing sa Indonesia. Ang mga biktima ng suspect ay niulat na namatay rin dahil sa marahas na pakikipagtalik ng lalaking bao. Batay sa salaysay ng salarin, wala umano siyang pambayad sa mga pokpok at takot rin umano siyang manligaw dahil wala naman siyang pera. Kaya't minabuti na lang niyang magparao sa mga nahuli niyang kambing sa gubat. Malaki naman ang tsansa ng suspect na makalaya dahil wala umanong batas sa Indonesia na magbabawal sa tao na sumitig sa hayop. Brother Eli, ano po ba? Kaya nga sabi ko, kompleto Biblia, si Celos eh. Wala palang bata sa Indonesia, no? Sa Biblia, meron yun. Heinous crime yan eh. Alam mo, kasi kung yung hayop, Brother Joseph, tinan mo logic ng Biblia, iba, no? Yung hayop, magagahasa mo, lalo na tao. Yun pala ang logic, no. Kaya yung panggagahasa sa hayop ano yan heinous crime yan sa Biblia Basahin natin, kapatid na Hili. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat ng Deuteronomio. Ganito po ang ating mababasa dito po sa 18. Levitico po muna. Levitico. Apo, ito po ang sinasabi sa aklat ng Levitico.
Ito po'y nasa 20 at 15. At kung ang isang lalaki ay makiapid sa hayop, ay papatayin na walang pagsala at papatayin din ninyo ang hayop. Tamo, death penalty ang nakikiapid sa hayop kapatid na Joseph. Opo. Sa Biblia, ha? At tinan mo, kaya pinapapansin ko sa ating tagapakinig yung logic ng Biblia. Pag ang hayop kaya mong gahasain, hayop yun Dapat mga ningani ka ron lalo mong gagahasain ng tao. Yun nga. Kaya heinous crime yan Yeah, mabigat pala yun. Pero sa Indonesia, walang ganung batas. Akalain mo yung nakalima. Grabe. Nahuli sa gubat. Oo. Delikado pala yung mga kambing na gumagala sa gubat ngayon. Sa Indonesia. Sige. Ay yung nang-rape naman ng kambing. Parehas lang po ba ng grado ng kasalanan yun kung Biblia ang pag-uusap? Yung nangre-rape ng babae na tao, at tao rin naman siya, Oo. ay conforme naman kasi sa sitwasyon yun, kapatid na Josel Aha. Hindi iisa ang hatol doon, sa conforme sa sitwasyon yun. Pero yung hayop ang re-rapin mo, malum prohibitum yun. Tanong mo kay attorney. Tama mo ba yun? Yung nang-rape ng hayop. Hindi hindi lang sa drugs Nakalima Oo. Malum prohibitum yun. No explanation needed doon. Talagang it is a crime per se. Ako, Bradley, hindi ko na natanggapin na kliyente yun. Kaya pati ako sabihin, may sayad din. Bigat yun. Impertinente na yun. Out of this world. Yun ang weirdo. Alam niyo, attorney, kapareho lang yan noong nagpunta sa sabungan, ang dala-dala, bibe. Akala nung mga tao, pinagtatawa, akala nila tanga yung may dala-dalang bibe. Dahil pumunta sa sabungan, ang dala-dala, bibe. Dapat yun. Tanda. Meron palang mas tanga pa ron. Sino po? Nung makaraan ng sabong, may nagtanong, alin ka nanalo, yung bibe o yung manok? Mas tanga pala yun. Super naman. Super idiot na yan. Nako. Ay, mga balita natin. Okay, sige po. Ang itatanong ko po sa inyo, Bradley, kung nagagamit po ba ng tao yung takot sa tamang paraan? Merong nakakagamit niyan sa tamang paraan. Pero definitely may nakakagamit niyan sa maling paraan. Actually, sinasabi ng Biblia yung maling pagkatakot, Doon sa Pedro, kapatid na Willie, pakibasa. Ito po ang sinasabi sa aklat po ng unang Pedro. Sa 2? Ganito po ang sinasabi dito po sa 3 at 14. Sabihin niyo ako ng mic. 3:14 po ng unang Pedro. Ito po ang sinasabi ng San Pedro. Tatapwat kung mangagbata kayo ng dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Pedro sa mga Kristiyano, huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot. Marami po kasing pangtakot ang sanlibutan o ang mga taong hindi sa Diyos, kapatid. Ang isa sa pangunahin nilang pangtakot ay yung pagpatay ng kapwa. Kaya ang sabi ng Panginoon sa 10:28 ng Mateo, ganito naman. Ito po ang nakasulat, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Tatapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ayan, maliwanag yan, kapatid na Willie, Isang kinatatakutan, yung papatay sa iyo, Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Kaya hindi ako nakakaramdam ng takot dun sa yung mga nagbabanta na
etc., etc. Sabi ni Kristo kasi, huwag kayong mga takot doon sa mga nagsisipatay ng katawan. Dadapot, hindi nakakapatay ng kaluluwa. Ang katakutan nyo yung makakapuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Yun ang Diyos. Makakapagbulid sa'yo sa impyerno. Doon tayo dapat matakot, kapatid. Pero matatakot ka sa tao, ay mapapahama ka pagka meron kang laging takot sa tao eh. Kaya tama yung sinasabi nung isang presidente ng Amerika eh. Alam ni Attorney Rosal yun eh. The only thing that we have to fear is fear. Sino po may sabi niyan, Attorney? Si Franklin Delano Roosevelt po. Si Franklin Delano Roosevelt. Siya nagsabi na the only thing we have to fear is fear itself. Kasi yung takot nagsasanga-sanga yan eh. Pero kung ikaw lingkod ng Diyos, di ka matatakot. Sabi nga ni Pablo, kung ang Diyos ang aking katulong, hindi ako matatakot. Pakibasa sa Ebreo. 13 at 6 po ng Ebreo, ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Ayun, hindi ka dapat matakot sa tao eh. Dapat ang katakutan natin ay ang Panginoon eh, hindi ang tao. Kasi pag ang Diyos ang ating katulong, masasabi natin ang buong tapang anong magagawa sa akin ng tao. Kaya alam mo kapatid na Joseph, kapatid na Danny, Opo. yung ayaw lumaban ng diskusyon, may takot yun eh. Siyempre. Sa bagay po, ayaw nga lumaban eh. Si Kabularan, may takot yun sa loob niya. Kasi ba't nga hindi ka lalaban sa maginoong laban, ano? Ako ayoko lumaban sa kanila sa plaza. Gusto ko sa telebisyon para walang masaktan. Kasi meron din naman akong takot na baka naman yung mga taong nanonood mapirwisyo pag may naghagis ng bomba, kapatid na Danny. Opo. Ang akin takot hindi yung pansarili ko dahil kung takot ako dyan sa mga tao na yun, matagal na akong tumahimik, kapatid na Danny. No? Pero naniniwala ako sa sinabi ng ating Panginoon, hindi tayo dapat natatakot sa tao. Ang totoo, merong masamang na idudulot ang takot sa tao. Pakibasa sa Kawikaan, kapatid na Will. Yan po'y nasa 29 at 25 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. Ngunit, ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. ayun, ang maliligtas, yung ang lagak ng tiwala niya ay ang Diyos. Pero yung pagkatakot ang wika sa tao, nagdadala ng silo. Tingnan mo, kapatid na Danny, ang masamang naibungan niyan, ano? Ano po? Yung naniwala na si Almeida ay prophet, takot na takot kay Almeida. Ha? Opo. Kahit nga mali na yung sinasabi ni Almeida, amin pa rin ang amin eh. Di ba? Totoo po yun. Pinagtatanggol pa ng mga miyembro niya. Na kahit na nga mali yung hula hindi naman nagkatotoo. Pinagtatanggol pa, prophet of God pa raw eh. Opo. Kasi natakot sila ni Almeida. Ayun. Yung natakot ng iglesia ni Manalo, kay Manalo, abay takot na takot mahiwalay sa iglesia ni Manalo. Ganun po. Hindi naman ipinaliliwanag kasi ng mga pastor ngayon na hindi dapat sa tao matakot. Kaya ako sabi ko sa mga kapatid, huwag kayo sa akin matakot. Kasi kung sa akin katakot, pag talikod ko, gagawa ka rin ng ayaw ko, di ba? Totoo po yun. Yung natakot ni Ruben Ecleo, malaki-laking bulto po ng tao yun. Oo. At saka, tinan mo naman, kung mo na paniwala niya at natakot niya, pumapatay yung kanyang mga miyembro. Di ba? Nakahandang magpakamatay kasi mahawak ng baril kaso lang, naunahan sila ng NBI yata. Ng police, di ba? Ibig sabihin talagang tama. Yung tanong mo, kapatid, meron talagang tao na nagagamit yung takot sa mali at hindi tama. Pero ang tamang paggamit ng takot, yung takot na, yung divine fear. Hindi yung takot na para ka nangangatog sa takot sa aswang o sa kapre o sa duwende, hindi ganun. O natatakot ka sa kriminal o sa asong ulol, natatakot ka dun sa mga holdapper, hindi yun. Ang paggamit ng tamang takot sa otoridad, sa
sa otoridad, pangunahin na sa lahat ang Diyos. Kagaya ng sinasabi sa 13:7 ng Roma. Ito po ang sinasabi dito, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwi sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. O, hindi lahat ng dapat ay katakutan, kapatid. Kasi ang sabi, render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom is due, fear to whom fear is due, and honor to whom honor is due. Ang sabi ni San Pablo. Kaya, meron takot na sa dapat katakutan, tinuturo ang Biblia. Ibig sabihin, meron mga tao na natatakot sa hindi dapat katakutan. Gaya natatakot sa duwende, sa kapre, sa tiyanak, natatakot sa maraming kinatatakutan ng tao na gawa ng kanyang sariling panginuuring, kapatid. Yung kasunod po, yung bali yung alam po natin na malapit na pong dumating yung Panginoong Jesucristo. Bali yung tanong ko po doon, bali payo din po kasi dapat po ba ako matakot sa pagdating niya? May ibang ibig sabihin sa Biblia pag natatakot ka doon sa pagdating niya. Ganito yan sa unang Juan. Pakibasa, kapatid na rin. Yan po'y nasa 4 at ang talata po'y 17 patuloy. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Ang kailangan nating maramdaman pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom yung bang katiyakan, kasiguraduhan, trust, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Ayon, maliwanag na kung may pagkakatiwala ka sa araw ng paghukom, may pag-ibig ka, walang takot ang wika sa pag-ibig. Kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Hindi natin dapat ikatakutan yung araw ng paghuhukom. Kasi sa mga Kristiyanong naglilingkod sa Diyos ng taimtim at buong katapatan, that is a graduation day. It is the day when you will be rewarded of your toils, your sacrifices, and your hard work. Yun ang araw ng pag-graduate. Sino ngayon ang nag-aral ng 6 na taon sa elementary at 4 na taon sa high school at 6 na taon o 5 taon sa college pagkatapos natakot nung gumraduate na? Wala nung natatakot. Di ba? Kaya kung meron kang pagkakatiwala na papasa ka dahil naging mabuti ang performance mo during your studies all throughout from elementary to college, the day of graduation is not the day of fear. It is a day of rejoicing. Ganon din sa isang tao na naglilingkod ng matapat sa Diyos. Dumating man ang paghukom, hindi ka natatakot dahil yun na nga ang iniintay mong araw kapatid. The day of graduation. Di ba? Pwede po pong isa? Sige. Natanong ko lang po kung bakit po marami pong nagagalit sa inyo. Kasi nagsasabi ko ng totoo. Subukan mo mambobola ako, mas marami pa akong miyembro kay Brother Mike. Gusto mo subukan natin? Baka itong samahang ito ang pinakamaraming miyembro sa lahat ng relihiyon sa Pilipinas kung ako'y mambobola lang, At ako wala akong sasabihing makakasakit sa kapwa, bubulahin ko ng bubulahin, dadaanin ko sa mga pagpapatawa, dadaanin ko sa mga kwento, dadaanin ko sa mga psychology. Kaysa umanib sila kay Brother Mike, sa akin na. Dahil kay Brother Mike, bihira ka makarinig ng talata ng Biblia. Sa akin, pag nakinig ka na 1 minuto, may makukuha ka ng talata, hindi ba? Yun lang ibig ko sabihin. At unang-una sa lahat,
kaysa umanib sila doon sa mga ministrong bulol, ako naman hindi bulol. Ang ministro na may nagsasalita, siguro mas aalib na sila. Ba't sila galit sa akin? Kasi pag nagsalita ako, maraming tinatamaan. Tamo, pati kay KBP galit sa akin. Di ba? Ganyan lang po. Salamat. Salamat. Itatanong ko lang po sana kung saan nagmula sa Satanas at bakit siya nakarating dito sa mundo. Yun lang po. Alam nyo kapatid, si Satanas po ay isang anghel na nilikha ng Diyos na sa pasimula. At yung mga anghel, mga espiritu yan na sa pasimula ay mga banal na espiritu, mga matutuwid sa harap ng Diyos. Kaya lang dumating ang panahon na nagkaroon siya ng pagnanais na makipantay sa Diyos. Kaya siya naging Satanas o kaaway. Ang kahulugan po kasi ng Satanas, kaaway ng Diyos. God's adversary. Kasi gusto niyang makipantay sa Diyos. Doon sa 14 ng Isaias po, ganito nakasulat. Sa 14:12, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gusto niya pumareho siya sa Diyos, kapatid na Luz eh. Opo. Kaya siya sumama. Yun po ang dahil niya. Ngayon, bakit siya nakarating dito sa lupa? Samantalang hindi naman siya taga rito. Kaya siya nakapasok dito, pinapasok po siya ng engkargado sa lupa, si Adan at si Eva. Opo. Pinapasok po siya. Kasi nasa tao po ang karapatan sa mundo, binigay ng Diyos yan. Opo. Ngayon, ang ginawa po ni Satanas, si Eva at si Adan, si Eva dinaya. Nakapasok siya sa pamamagitan ng pandaraya. Pinapasok siya ni Eva. Kaya sa mga Kristiyano, ang utos po ng Diyos huwag natin papapasukin yan Pakinggan niyo po sa Efeso, kapatid. Pakilagay sa screen. Sabi po sa Efeso sa 4 at ang talata po ay 27. Kayo mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit ni bigyang daan man ang diablo. Ang utos po ng Diyos, huwag natin bibigyan ng daan ng diablo. Ang pinadaan po ni Eva at ni Adan Sila po ang unang engkargado ng mundo pinadaan nila, pinapasok nila sa mundo si Satanas. Dapat wala pong place dito sa mundo yan Dahil the earth is not a place for the devil. But because the human pair that God have created let the entry of Satan, kaya nakapasok siya rito sa lupa. Opo. Yun po yun. Tanong ko lang po, ano ang katunayan na malapit na ang muling pagparito ni Kristo at ano ang mangyayari? Basahin natin uli, kapatid na Luz, para kay Mr. Hoxon. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ayan, isa sa mga palatandaan yan, yung paglitaw, maraming mga bulaang Kristo, kapatid na Luz, Opo. Yung lilitaw ang maraming mga nagsasabi tungkol kay Kristo. Isa yan, ano pa? At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian
at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ayan, yan ang sinasabi ng Biblia, mga palatandaan, mga lindol, kagutom, mga digmaan, etc. Yan ang mga palatandaang malapit na dumating ang Panginoon. Paano maliligtas po ang tao? At para maligtas ang tao, yung aral ng Ebanghelyo, tanggapin mo. Sinasabi yan sa 15:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Pakinggan mo. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ayon, maliwanag yan na sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo, ligtas kayo. Para maligtas, kailangan matiyaga nating ingatan yung salita na ipinangaral ng mga apostol. Yung aral ng Ebanghelyo. Yun ang ating ikaliligtas, kapatid. Malawak yun, ano? Opo. May aral ng Ebanghelyo tungkol sa pananamit, sa pagkain, sa panliligaw, pag-aasawa, pagpupundar ng pamilya, sa pagdami ng anak. May aral ang Ebanghelyo tungkol sa hanap buhay, kung anong klaseng hanap buhay dapat mong gawin. May aral ang Ebanghelyo sa pagkakasama ng magulang sa anak at ng anak sa magulang. May aral ang Ebanghelyo ukol sa mga ngaral. Sa lahat-lahat ng bagay, may aral ang Ebanghelyo sa paa, ulo, mata, tainga. May aral ang Ebanghelyo dyan sa kamay. Pagka yun ang sinunod mo, yun ang ikaliligtas, kapatid. Hello? Opo. Kung ako po ba ay hindi aanid sa inyong samahan, may pag-asa po ba kung maligtas sa pag-uupo? Kung hindi kayo aanib dahil hindi nyo narinig yung aral, may pag-asa kayo. Pero narinig nyo yung aral, ayaw nyong umanib, wala kayong pag-asa, kapatid. Halimbawa ho kasi, narinig nyo na yung aral, naintindihan nyo na kailangang umanib, hindi nyo ginagawa. Ang sabi po ng Biblia sa Santiago 4:17, ganito. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam nyo na yung aral, ayaw nyo namang gawin, nagkakasala kayo sa Diyos. Araw-araw na ginawa ng Diyos, nadadagdagan ng kasalanan nyo. Mabuti pa nga yung hindi nyo nalaman. Baka may pag-asa kayong maligtas kung hindi kayo nakapakinig, hindi nyo nalaman ng aral. Pero nalaman nyo, ayaw kayong umanib, ay nako kapatid, wala ka pong pag-asa niyan. Kinalulungkot ko. Nangangahulugan po ba na ang hindi lang samahan ang maliligtas? Hindi nga po ganun ang aming paniniwala Meron pong mga taong hindi maaaring hindi maanib dahil hindi alam. Pero pag alam mo ang totoo, hindi ka umanib, hindi ka maliligtas. Naniniwala kasi kami yung aming samahan totoo. Pero wala ko kaming itinuturong itong aming samahan lang ang totoo dahil hindi namin alam kung meron pang ibang samahan kagaya nito sa ibang panig ng mundo, kapatid. Pero sa Pilipinas, natitiyak namin, walang kapareho yung aming samahan. Pero sa ibang panig ng mundo, hindi natin natitiyak yun. Para sabihin namin kabilang, para naman yun misconception para sa amin. Kasi nagkaganyan na po si Propeta Elias Akala kasi ni Elias, siya na lang ang natitirang matuwid. Yung pala nagkamali siya. Pakinggan nyo sa Roma. Sa 11:2, hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. O hindi ba ganin yung nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong namagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-iisa at hinahanap nila ang aking buhay. Tatapat ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Akala ni Elias, kapatid na Luz, isa na lang siyang natitira. Opo.
propeta pa ng Diyos yan. Pero sabi ng Diyos sa kanya, meron pa 7,000 lalaki na hindi nagsisiluhod kay Baal. Meron pa pala siyang mga kapanalig. Kaya lang malayo sa kanya, hindi niya kilala. Pag sinabi ko sa iyo, kapatid, na kami lang ang totoo sa Pilipinas, maaari safe yun dahil alam ko ang mga samahan sa Pilipinas, ano? Pero pag sinabi ko sa iyo, kami lang ang totoo sa buong mundo, kagaya ng Iglesia ni Manalo, malay mo doon sa mga ibang parte ng mundo na nadat na ng Biblia, kung may samahan din kahit maliit lang, na sumusunod naman ang tapat, magiging dapat din po yun, kapatid. Ngayon, ang hinahanap mo lang, as I assess you, kapatid na Robert, ano? Hinahanap mo lang lusot eh. Palagay ko ayaw mo lang umanib talaga dahil naghahanap ka ng lusot. Pero kung gusto mo talaga maging dapat sa Diyos, dapat huwag kang hahanap ng lusot, sumunod ka sa utos. Kung nakikilala mo, tama yung sinasabi ko, tanggapin mo yun. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Opo, clarify ko lang po yung napanood kong paulit-ulit na minsan nababanggit niya yung pangalan na Yaba, o pangalan ba yun, o salita. Tapos, nasa, yata siya, sa PUP po kayo nun. Tama po ba? Ano ngayon ang tanong mo rin? Yung Yaba po ba, ano po ba to salitang Hebreo? Hebreo yun, it is a verb. He who causes to become. Ang kahulugan kasi ng pangalan ng Diyos nanggaling dun sa Hebrew word na yun na yun ang pinakamalapit niyang kahawig, yung Yaba, na siya ang nagpapangyari. The verb to be, siya ang nagpapangyari. Verb po yun, hindi pa po yun yung pangalan. Doon ang sinasabi ng mga Hebrew scholars na pinanggalingan nung salita, nung pangalan ng Diyos na nung itanong kasi ni Moises sa kanya, ano ba ang pangalan mo? Sasabihin ko sa mga anak ni Israel. Sabihin mo sa kanila, ako yaong, ako nga. Sabi niya. Yun ang katumbas nun, yung ako nga. Yun din po ba yung nakasulat sa logo nyo na, yung tetragrammaton na tinatawag ng mga Israel? Hindi. Ang nakasulat sa tetragrammaton na YHWH yung nasa logo namin, yun ang talagang, kumbaga, yun ang isinulat ng mga propeta ng Israel na pangalan niyan, na hindi essence, pangalan niya talaga. Yung sinasabi ko sa yung Yaba, parang yun ang essence ng kanyang pangalan, na siya ang nagpapangyari. Parang siya ang cause ng lahat ng pangyayari na nangyari sa mundo, na likha, no? Yun ang kahulugan ng Yaba. Samantalang yung YHWH, which we cannot pronounce because the pronunciation was lost, yun naman ang kanyang pangalang ginagamit ng mga writers ng Old Testament, kapatid. Salamat yung po, nasa brother. screen. Salamat po. Sa klaro ko rin po yung tanong ko. Kasi po, di ba makapal po yung matandang tipan, ano po? Tapos, alam naman natin yung mga Hebreo, sila yung mga tipong chosen people noon. Bakit po kaya itong pinaka-sacred name pa yung malilimutan ng tao? Samantalang yun yung kinikilala nila. Alam mo kasi, kapatid, ang wika, may evolution yan eh. May evolution yan. Hindi sa nalilimutan, kundi kuminsan nagbabago yung wika ng tao, no? Halimbawa, miski mismo sa wikang Ingles, ano? Sa wikang Ingles, which is very near our times, nag-evolve ang mga salita na ngayon, di mo na ginagamit. May mga wikang English ngayon na nasa King James Version na hindi na ginagamit natin sa panahon natin ito. Kagaya nung thee, thou, thine. Hindi na yan pangkaraniwang ginagamit eh. Gamitin mo sa eskwela yan, pagtatawanan ka na ng teacher mo. Di ba? Kasi ginamit na nila yung kapareho nun, nakadiwa nun, na ibang salita. You, yours, at saka yung you. Ayun. Ngayon, ang ibig ko lang ipakita, no, mismo sa English, may mga napakalapit na ng ating panahon dyan sa evolution ng English language. Meron pa nga hindi natin na ginagamit na ngayon eh. Lalo naman yung salitang Hebreo na yan,
na walang katinig. Kasi all consonants yang apat na yan wala siyang vowels. Ang mga Hebrew sa kanilang paraan, sila nagsusupply ng vowels, that particular word, no? Sila nagsusupply ng vowels as they read it. Ngayon, wala namang living Hebrew who use that name. Kaya, wala tayong paraan para matiyak natin kung paano talaga ipinopronounce yung YHWH na yan. Sabi nung iba, Yahweh. Sabi nung iba, Yaba. Sabi nung iba, Jehovah. Kung kanya-kanya ng kagat sa kariba yan hindi ako naniniwala dahil hindi naman sinasabi yan ng Biblia. Brother Eli, salamat po kaya lang po. Pasensya na po kahit makulit ako. Kasi alam niyo naman isa kasi sa napansin ko sa Biblia, no? Although tinignan ko rin yung ibang kasulatan, siyempre, for the sake of other faith naman gaya ng mga brother natin Muslim, ay mga Mahabharata ng India. Isa sa kagandahan kasi ng Biblia, consistent siya. Sa principle kasi ng mga pag-aaral ng tao, meron siyang tinatawag na principle of consistency. Tapos, yung Biblia, although bagong tipan tsaka matandang tipan may pagitan na 800 taon. Kumbaga, bakit po kaya mula Genesis hanggang pahayag po, meron lagi emphasis sa name. Pasensya na po kung makulit ako. Laging may emphasis sa name po, sa name. Kaya sinasabi ng isa alam mo kasi, no? Hindi lang naman sa name nag-i-emphasize ang Biblia from Genesis to Revelation. Ang unang-unang ini-emphasize dyan yung power of God And the power of God is reflected in His name. Therefore, i-emphasize din yung name. Kasi magiging misconception para bang isinisingle out mo na ang ini-emphasize ay ang name. Although, ang sa Biblia, from Genesis to Apocalypse or to Revelation, ang ini-emphasize is the person, the character, and the nature, or should you say the nature, or the being of God. Alam mo kasi, ang kailangang sampalatayanan ng tao is not only the name, but the person or the being na pinagkakapitan ng name. It just so happened na nagkaroon ka ng special attention sa name. But, kung ako tatanungin mo, mas emphatic ang Biblia tungkol sa power of God, sa kanyang kapangyarihan. From Genesis to Revelation. Sige po, Brother Eli, salamat po sa iyo. Salamat sa iyo, kapatid. Magandang gabi po. Ito po ang itatanong ko lang po sa inyo. Ilang books sa Biblia na nagsasabi ninyong kompleto? 66 books. Bakit? O 72 o 77, 76, hindi ko lang po alam. Books. Bakit? 66 lang po ang nakitang kasulatang kinasihan. Kaya ko po sinasabing nakitang kasulatang kinasihan, ang alam ko po kasi mahigit silang 70. Pero yung idinagdag nila para maging 72, hindi po yan yung kasulatang kinasihan. Kapatid, meron pong pamantayan ng kasulatang kinasihan. Sana maunawaan po nyo ako. Pag binasa niyo yung aklat ni San Mateo at nandun kayo sa 1:18, sabi ron, ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila nagsama ay nasumpungan siyang magdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Puntahan natin ang 23. At sa 23, narito. Ang dalagay magdadalang tao. 22 muna, kapatid na Luz. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Sa makatid, may sinasabi po si Mateo na kaya pala nagdalang tao si Maria dahil meron palang hula ang propeta na may dalagang magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Opo. Sino po bang propeta yung nagsabi na yon na ginagamit ni Mateo na referensya sa kanyang inilalahad na pangyayari? Yan po'y nasa 7:14 naman ng Isaias. Pakinggan nyo. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki.
at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ayan. Kaya po yung kasulatan na yan ni Isaias, yan po ang ginagamit ni San Mateo dun sa kanyang isinusulat na binasa natin kanina. Ang ibig sabihin, pinapatunayan po ni Mateo na apostol na tama at totoo ang kasulatan ni Isaias. Ano kapatid? Yan po ang paraan para makita natin yung mga kinasihang kasulatan. Binabanggit ni Mateo ang kay Isaias. Doon naman sa Mateo, sa banda paroon ng talata, binabanggit niya rin yung kay Jeremias, yung kay Jonas, yung kay Daniel, binabanggit din ni Mateo. Ibig sabihin, kinikilala po ni Mateo yung aklat ni Daniel, ni Jeremias, ni Isaias, at saka ni Zacarias. Yan po ang dapat. Kaya niya binabanggit yun sa kanyang aklat, naniniwala siyang totoo. Kaya po naiipon ngayon yung Biblia, yung mga aklat na magkakasama, dahil yung isang aklat, binabanggit niya yung isang aklat. Pagka binanggit niya, kasama yon. Ngayon, yung apokripa ng Katoliko na idinagdag nilang 6 na aklat, wala hong apostol at walang ebanghilistang bumanggit nun. Ibig sabihin, hindi kinikilala yun ng mga apostol, kapatid. Kaya hindi talagang kasama sa Biblia yon. Naintindihan niyo po ibig ko sabihin, kapatid? Ganyan po ang pagkuha ng tinatawag na canon of the scriptures. Kung aling iskritura ang talagang kasama ng banal na kasulatan. Ngayon, bakit ko sinabing naniniwala ako na mahigit sa 70? 66 lang ang nakuha. Meron pong mga nawala. Kagaya ng unang sulat ni Pablo sa Corinto, nawala po yun. Yung unang sulat niya sa Efeso, nawala yun. Yung unang sulat niya doon sa mga taga-Galacia, nawala rin yun. Kaya po, 3 na yung nawawala, hindi nakita. Dapat 69 na. Meron pang ibang nawala, kagaya nung aklat ni Haser. 70 na. Kaya masasabi ko po, ang nakita lang na authentic, 66. At sapat na po yan. Dahil yung pong mga binabanggit dyan, sapat na para maligtas. Kasi ganito po naman, bakit nawala sapat? Kasi kung minsan yung sulat ni Pablo sa Corinto, yun din ang kapareho nung sulat niya sa taga-Roma. Kaya yung nabanggit niya sa Roma, yung aral, nabanggit niya rin sa Corinto. Mawala man yung nasa Corinto, may aral pa rin natitira yung nasa Roma. Nakuha natin yung nasa Roma. Di kompleto pa rin ang Biblia. Ganun po yun, kapatid. Ayan, mga pamahiin. Ayon sa Biblia, totoo ba ito, Brother Soriano? Ang tanong ni kapatid na Dinkidu, Yabadabadu. Ang tanong natin kay Brother Eli. Brother Eli? Ano yung matotoo ron? Yung pong pamahiin tungkol po sa pag-aalis samantalang kumakain, ay kailangang iikot yung plato. Bakit kung marami pa rin na-aksidenteng mga nag-ikot ng pinggan? Hindi, inikot na plato. Hindi, inikot nga Katoliko nga yung mga yun, kaya inikot ang plato Diba? Baka baliktad ang ikot. Unang-una kasi, mga kababayan, ang buhay ng tao, wala sa kamay ng kapwa-tao. At ang buhay ng tao, walang maaaring makialam, lalo na kung ikaw ay taong sa Diyos, kundi ang Diyos mismo. Sinasabi yan sa Mateo, kapatid na really? Sabi po sa 10 ng Mateo, sa talatang 29, hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang 2 maya, at kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa hintulot ng inyong ama. Huwag nga kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Ayun. Yung mayang-maya lang hindi mahuhulog sa lupa. Kung hindi pa hintulot ng Ama sa langit, maya lang yan, kapatid na Josel. Opo. Lalo na ang tao, lalo na kung lingkod ka ng Diyos. Hindi ka po pwedeng basta madisgrasya kung hindi ipinahintulot ng Ama sa langit. Kaya, it depends on the hands of the Father in heaven. Hindi dun sa ikot ng kamay ng tao dun sa pinggan o kaya kasi alam mo yung pamahiin na yan, kasuklam-suklam sa Diyos yan
Kaya kasuklam-suklam yan, nawawala ang tiwala ng tao sa Diyos, napupunta sa pamahiin eh. Pakinggan niyo basahin natin sa Deuteronomio. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko, o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Karumal-dumal sa Diyos yan, yung mga naniniwala sa pamahiin, kapatid na Luz. Apo. Kaya nagiging karumal-dumal, kasi ang tiwala ng tao dapat nasa Diyos palagi. Kung ang Diyos ang kasama mo, kung ang Diyos ang katulong mo, walang magagawa sa iyo ang sino man. Kahit nga si Satanas, hindi ka pwedeng pakialaman pagkasamahan mo ang Diyos eh. Ang nangyayari doon sa mga mapamahiin, makikinig sa horoscope, magbabasa ng horoscope, para bang ang kanilang tiwala ngayon sa buhay, napunta na lang doon. Ang kanilang pag-asa nasa horoscope, tapos napagbawalan sila ng pamahiin, napigil sila ng ganito, nung tinatawag na pungsoy, napigil sila sa punta rito, punta ron, o gawa nito, gawa noon. Nawala na ang tiwala sa Diyos. Kasi kung may tiwala ka sa Diyos, ano man ang mangyari, saan man nakaharap ang bahay mo, magkatapat-tapat man ang pintuan, pagka may tiwala ka sa Diyos at matuwid ka, may pagpapala ang Diyos sa ganung mga tao, kapatid na Luz. Apo. Kahit hindi kailangan sundin mo yung pungsoy na yan. Oo, dahil hindi naman dun sa estruktura ng bahay ang swerte. Apo. Nandoon sa namamahay. Pakibasa sa Biblia, kapatid na Willie. Sabi po yan sa Kawikaan sa 3:33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Ayon, ang sumpa ng Panginoon nasa bahay ng masama. Kahit na ilagay mo lahat ng pungsoy dyan, masama ka naman sa Diyos, sumpa ang nasa bahay mo. Pero kahit na yan walang punsoy-punsoy, at kahit na yan isang maliit lang na introswelo, no, kapatid na Luz. Apo. Pero ang nakatira naman dyan, matuwid, ang pagpapala ng Panginoon ng wikay nasa tahanan ng matuwid. Kaya hindi tayo nagbe-bless niyang bahay Apo. Yung iba, bine-bless yung bahay. Ang dapat i-bless yung mananahan sa bahay. Yun ang dapat maging matuwid sa harap ng Diyos. Kasi ang luck o ang swerte, ang pagpapala, goes with the dweller and not the dwelling place. Yan ang sinasabi sa Biblia. Ayun. Ibig niyo po sabihin, Brother Eli, hindi binabasbasan ng Diyos yung inanimate? Hindi. Hindi binabasbasan ng Diyos yun, lalo na sa bagong tipan. Ang paglilingkod sa Diyos, spiritual ngayon sa panahon natin Doon sa panahon ng Israel, meron silang tinatawag na banal na bundok, banal na bahay. May mga banal-banal silang tinatawag na inanimate objects, no? Pero sa panahon ng bagong tipan, inalis ni Kristo yung ganong paniniwala sa mga Kristiyano. Kaya ang sabi niya dun sa 4 ng Juan, hindi na kayo sasamba rito sa bundok na ito. Kasi sabi nung dito sumamba aming mga magulang Makibasa mo nga yung kasaysayan na yan, Brother Willie. Sabi po yan sa 4:20, patuloy po ng San Juan. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito, at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama." Tuloy. "Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo." Tuloy. "Tatapos dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya.
ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ayun. Paliwanag yan na ang Diyos ang wika ay espiritu. Dati sinasamba nila yung Diyos doon sa bundok at saka sa Jerusalem, pero dumarating ang oras ang wika ng ating Panginoong Jesus. The hour is come that sa 4:23. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Yun ang sinasabi ng Biblia na ang pagsamba sa Diyos sa panahong Kristiyano na itinuro ni Kristo ay spiritual, hindi concerned yung mga inanimate objects na yan, yung mga physical objects na yan. Kaya nga sa Kristiyano, wala naman silang rosaryo, daily misal, wala. Pagsamba sa espiritu yan eh. Wala silang ribu-ribulto. Sa iba, kung di makakasamba, kung wala ribulto, para raw sila merong visual aid. Ba't kailangan mo visual aid? You are worshiping a spirit. And the spirit has no form like a man. Diba? May form man siya, spiritual, wala kang makikita. Yun ang sinasabi ko, kapatid na Luz. Apo. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay yung tanong na kung saan nanggaling si Satanas at papaano siya naparito sa mundo. Nang malikha ang mundo sa sinasabi sa Henesis 1:1, ang unang namahala o naghari sa mundo ay ang mga anghel sa pamumuno ni Lucifer. At dahil sa kapangyarihan na tinatamasa ni Lucifer, ay naging matayog siya at gusto niyang iakyat ang kanyang kapangyarihan hanggang langit at maging kapantay gaya ng Diyos. Pero ibinagsak siya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ginunaw noon ang mundo sa pamamagitan ng tubig at walang nilalang na pwedeng mabuhay dahil pati liwanag at init ng araw ay inialis ng Diyos. At ang mundo ay naging globong tubig at nagyayelo sa lamig. Dito, winakasan ng Diyos ang paghahari ni Lucifer sa mundo. At nang i-restore ng Diyos ang mundo sa loob ng 6 na araw, nilikha niya si Adan upang siya na ang maghari sa mundo at pamahalaan ang lahat ng nilikha sa mundo. Pero meron pa ring alagad si Satanas sa loob ng halamanan sa pamamagitan ng ahas. Dagdag kaalaman, ang unang tumira sa halamanan ng Eden ay si Lucifer. At hindi kataka-taka kung bakit may alagad siyang ahas sa Eden upang dayain niya sina Adan at Eva. At kinain ng mag-asawa ang pinagbabawal na bunga ng pagkilala sa mabuti at masama, dahil nagkasala ang tao at pumasok na rin ang kamatayan sa mga tao. Dito naagaw ni Satanas ang kapangyarihan mula kay Adan, kaya ang tao ay napasailalim na ng kapangyarihan ni Satanas. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.